Ito po ang Pulong Pasig sa Calawag, Quezon at tayo ay pinasyal muna ni Pastor Gio. At dito po natin gaganapin ang ating 14th evangelism, mga kaibigan, mga kapatid. Isang napakagandang lugar na likha ng Diyos na nakakapawi ng pagod sa kabila ng aming mahabang biyahe ng almost 7 hours from Santa Rosa, Laguna to Calawag, Quezon. At ganito po kahirap yung kalsada na almost 40 kilometers po nating trinabel. At dito po tayo pinag-stay sa kanilang barangay hall. Salamat po sa kanilang kapitan at ito po ang kanilang lugar. At salamat sa kagandahan ng puso ng mga members na pinaghanda pa kami ng makakain. At pinasyalan po namin ang kanilang bahay-sambahan sa kasalukuyan. Dito po nila ginaganap ang pagpuri at ang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po nila alintala yung init sa lugar basta't nakasamba lang sa ating Panginoon. Dahil ang pagsamba sa Diyos ay hindi sa ganda ng lugar kundi sa ganda ng puso. At nakahanda na rin ang mga Biblia at ang mga groceries at ang paggaganapan ay dito pa rin sa barangay hall nila. Sa biyaya ng Panginoon ay napakarami pong pumuntang bisita. At kasama po natin si Pastor Rani, si Pastor Mark at si Pastor Jimbo at pangungunahan tayo ni Pastor Gio. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano po? Ito po ang ating pag-uusapan. The title of our preaching, ano po, ay ang pinamagatang What is your life? Ano po? Ano nga ba ang buhay ng isang tao? Ano po? Sa Biblia, tinutukoy na ang buhay ng tao ay parang isang singaw. Ano po ba yung singaw? Usok. Ano po? Ito po ay tinatawag na ibig sabihin ay panandalian lamang. Di ba pag tayo nagsisilab, ano po, may usok? Ano po? Makikita nyo bang tumatagal yung usok na yon? Di ba hindi po? Ganyan din po ang buhay ng tao. Amen? Hindi po nagtatagal. Akala natin tayo ay malakas ngayon. Paano bukas? Akala natin yung buhay natin ngayon, kayang-kaya natin. Paano bukas? Amen? Lagi po nating titingnan, ano nga ba ang kinabukasan ng isang tao? Sa ating pong buhay, ano po, life is not permanent. Amen? Ang buhay po ay hindi permanente sa mundong ito. Dadaan po sa atin ang sinasabing kamatayan. Amen? May kamatayan pong tinatawag sa Biblia at ito po ay dalawang klase ng kamatayan. Amen po? Una, ang kamatayan sa ating physical. Akala po kasi ng iba na ang kamatayan na pag pumikit ng iyong mata, ito na yon. Amen? Ano po? Patay na, wala nang buhay. Amen? Kasi kadalasan ganito yung pananaw ng tao ay pag patay na, di wala na. Ano po? Ang iisipin ko na lang yung matitira. Yung maiiwan ko. Pero ang hindi napaghandaan ng taong ito, yung kanyang buhay sa pangalawang kamatayan. Pastor, ano po ba yung ikalawang kamatayan? Ang kamatayan sa ating kaluluwa. Ano po? Hindi mo pwedeng ipagyabang ang bukas, mga minamahal. Saglit lang po ang buhay ng tao. Amen po? Hindi mo pwedeng ipagyabang na bukas malakas ka pa. Bukas may buhay ka pa. Hindi po. Amen? Kaya nga po, buksan natin ang sabi po sa Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day has bring. Ibig mong sabihin, huwag mong ipaghambog ang bukas sapagkat hindi natin alam ang ilalabas dito. Amen? Akala natin malakas tayo, pero ang buhay po ng tao ay saglit lamang. Maaaring ngayon, nakaupo ka pa dyan, mamaya wala ka na. Amen po? Maaaring sa oras na ito, masaya ka pa, bukas malungkot ka na. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Amen po? Dadating po sa buhay ng tao ang kamatayan at ang kamatayan ito ay ang pisikal at ang kaluluwa. Ano po kamatayan sa kaluluwa? Ang kaluluwa pong ito ang haharap sa Diyos. Mga minamahal, ang tanong, napaghandaan ba natin ito, itong kaluluwang ito, na haharap sa Diyos? Amen po? Napaghandaan ba natin ito? Oo, marami tayong hinahanda na maiiwan natin sa ating mga mahal sa buhay. Ang tanong, napaghandaan mo ba ang kamatayan mo? Yung pupuntahan ng kaluluwa mo. Dalawa po ang pwedeng puntahan ng kaluluwa ng tao. Hindi po tatlo, hindi po apat, dalawa lang po. Mamimili ka lang. Langit o impyerno. Sa kadahilanan po na ang tao ay walang relasyon sa Panginoon. Sino kulang sa ating buhay? Si Jesus. Amen? Kasi hindi natin alam yung daan. Hindi natin alam yung katotohanan. Amen po? Walang ibang katotohanan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Na siya mismo sa kanyang sarili ay inamin na siya ang daan. Sa Biblia, wala pong nagsabing
ako ang daan. Si Pedro, hindi niya sinabi yon. Amen? Si Paul, hindi niya sinabi yon. But si Paul po nagpakilala din kay Jesus Christ, for I am not ashamed that the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Wala pong ibang ipinangangaral ng apostol na relihiyon. Ang ipinangangaral po ng mga apostol ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang plano ng Diyos sa tao? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Ano po yung everlasting life? Buhay na walang hanggan. Amen? Na ang sino man, wala pong pinipili ang Panginoong Jesucristo. Lumapit ka lamang po sa Kanya. Amen? Mag-confess ka lang po sa Kanya. Wala siyang pinipiling tao na ililigtas. Basta handa kang magsisi sa iyong kasalanan. Amen? Ang buhay na walang hanggan po ay libre. Wala pong bayad yan. For the wages of sin is death. Yun nga lang po yung kasalanan mo yung may bayad. Amen? At yun ang babayaran mo, yung kamatayang tinatawag. Amen? Ano po ba yung kamatayan? Ito po yung paghiwalay ng tao. Ano po yung paghiwalay? Ibig sabihin po yung kamatayan, mapupunta ka saan? Sa impyerno. At ang Diyos nasa langit. Yan po ang ibig sabihin ng kamatayan. Bakit po? Kasi nagbabayad ka sa impyerno ng iyong kasalanan. Alam niyo po, hindi dahil sa mabuting gawa ay maliligtas ang tao. Wala pong sinabi sa Biblia na gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Amen? Kahit tumulong ka ng tumulong sa kapwa mo, hindi mo ikaliligtas yan. Ang Diyos ang may pamamaraan ng kaligtasan sa tao. Hindi po ang tao ang gumagawa para sa kanyang kaligtasan. Amen po? Ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Paano po ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang anak. At ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Pag sinabi pong mapahamak, which mean ito po yung impyerno. Ano po? Ito po yung usapang espiritual. Ano po? Hindi po ito usapang pisikal na hindi ka mapapahamak, hindi ka mahuhulog, o hindi ka matatalisod. Pag sinabi pong mapapahamak, impyerno po ang usapang ito. Minsan ang tao, tumatawag lang sa Diyos pag kailangan. Ano po? Minsan ang tao, hinahanap lang ng Diyos pag nasa emergency na siya. Amen? Tingnan po. Minsan ang tao, tumatawag lang sa Diyos kapag mamamatay na. Pero ang malakas pa, ang hirap tumawag sa Diyos. Dahil nawawalan tayo ng oras pagdating sa salita ng Diyos. Amen po? Magpasalamat tayo dahil may salita ng Diyos na ipinangangaral. Magpasalamat tayo dahil may nagbigay ng buhay para sa ating kasalanan. Dahil po kung walang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, wala pong katubusan ng kasalanan ang tao. Hindi po tayo sa relihiyon. Tayo po ay sa relasyon sa Panginoon. Kung ngayon ikaw, mga minamahal, hindi mo pa kilala ang Panginoon sa iyong buhay, ito na yung oras na yon. Kung hindi mo pa kilala si Kristo sa buhay mo, ito na yung oras na yon. Ano po? Kung hindi mo pa siya tunay na nasa buhay mo, ito yung pagkakataon, mga minamahal, para siya ay iyong tanggapin. Wala pong sukat na ikaligtas ang tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoon. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa aming narinig. Tunay nga po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa impyerno. Narito po ako, nagpapakumbaba, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po ang aking mga pagkakamali. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Pumasok po kayo sa pintuan ng aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, sariling kapagligtas. Nangahawak po ako sa pangako niyo na sino ang tumanggap sa inyo na hindi mapapahamak sa impyerno, hindi magkakaroon ng buhay na wala. Ipinagkakabuhin ko ito. Umaasa sa iyong pangako ito. Ito po ang ating dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon at maraming kaluluwa ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po and God bless you all.